Alright, good morning ka Miranda. This is Mentor Mike again, one of the top mentor ng Global Miranda Miner Group. Andito ka ngayon sa aking Almo Chart sa Discord channel ko. Discord channel natin, nag-Almo Chart tayo dito 8 AM to 9 PM everyday yan. Walang palya, Monday to Friday yan pala. Monday to Friday lang pala. And if you want to join our live charting, yung Discord channel link ko ilalagay ko sa comment section na to if may Discord ka. So you need to join this kasi para malaman mo ngayong araw ano yung bias ng isang Bitcoin, ano yung mga pwede mong bantayan ngayon. Ilalagay ko dito sa comment section. You can join this for free. Free lang to, wala tong bayad. Alright? So wala nang patupik-tupik pa. Tara, simulan na natin. Alright. So eto na, simulan natin tong si Bitcoin. Uy, grabe. Ito yung kagahapon no? Ito yung kahapon na TA natin. Sabi natin, ewan ko kung nakasabay kayo dun sa sinabi ko ha. Ang sabi ko kahapon, kung natatandaan nyo, you wait for the pagbaba. Ay, tayo lumala yung screen pala. Ayan. Sorry. So, ito yung TA natin kahapon kay BTC. Sabi natin kahapon, yung rule natin, kahapon, maganda yung ano natin kahapon ha, yung ating Almo Chart kahapon. Nagturo tayo doon ng mga execution, di ba? Sana naka-join kayo doon. And don't worry, yung Almo Chart naman, ina-upload natin. Delay nga lang ng 1 day. Kasi syempre, para yung mga nag-join dito, makita nila yung mga pwedeng mangyari. Syempre, yung mga replay, wala nang mapapasukan yon. So, sabi natin kahapon sa Bitcoin, wait for the Bitcoin na bumaba and then abangan yung neckline then umangat, di ba? So, yun nga yung nangyari sa TA natin. You can replay naman yung past videos na yung YouTube natin. No? Diyan, bigla na siyang bumomba. So, Bitcoin, sabi natin din sa ating daily time pa rin pala to, gagi. Sabi rin natin, hindi pala ito, dun sa maliit pala yon, sorry. So sabi rin natin nung nakahapon is meron tayong resistance dito, and isa sa mga sinabi natin nung mga nakarang Almo Chart para malaman natin na itong resistance na to ay talagang nabasag na, at least merong candle na opening above that resistance. So ngayon, yun na nga yung ginawa ni Bitcoin. So technically, that's already broken na. So ang kailangan na lang natin makita is yung pagbasag niya for the weekly time frame. Kasi weekly time frame is still, yan pa rin. Nandun pa rin siya, kumakalabit pa rin. So pag nabasag tong weekly, since weekly naman to, medyo matagal-tagal lang pwede na itong lakbayin. Weekly to eh. Pero since nandiyan pa rin siya, parang nakakabit pa rin yung paa niya dun sa previous resistance na naging all-time high before, mananatili pa rin itong bearish. Not so bearish, no? Pero hindi siya, sorry sa word na, pero hindi pa rin tayo pwedeng magdiwang na ito ay bullish na. Unlike dito, makikita nyo rito, di ba, nang nag-open na siya above, talagang nag-rally na talaga siya. So, kailangan natin makakita ng weekly. Siyempre, mas kailangan natin makakita ng monthly. Diba? Kasi pag monthly yan, medyo ibang usapan na yan pag monthly na yan. And, grabe yung Bitcoin, no? Yung Bitcoin galing sa 10,000 kasi dito. Pero ito ay galing sa centavos. Pero ngayon, kung ikaw ay mayroong Bitcoin ngayon, magkano na ba isang halaga na ito? Bitcoin, magkano na? Medyo mataas na, no? Lagganda. Now, himayin natin yung pwede niyang gawing ngayong araw. Siyempre, itatrade tayo ngayong araw eh. Hindi man pwede tayong patulog-tulog lang. Okay, type 1 sa mga ready na. Teka lang, type 1 muna kung ready na kayo. Grabe, no? Ito tandaan nyo, sa ganitong klaseng market, if you saw a 5 minutes na breakdown or 5 minutes na pagdadump, mas maganda na wag mo na lang i-short. Delikado buhay mo pagka short ka. Dahil ang price is paakyat. Puntahan natin yung daily time frame kung nagpapakita na ba ng senyales ng pagbaba. Well, lahat, kung makikita nyo, since nasa discovery phase si Bitcoin, nasa discovery siya, nagdi-discover siya ng price. Kahit mga overbought na,
eh mukhang hindi mag-overbot pa to. Sobrang overbot na. So ito ay umaabot na ng 80. Nasa 80 RSI na siya. Talagang wala siyang tigil. And ang pangit, hindi natin masabi kung pangit, no? Kasi yung Bitcoin kasi naghahanap siya ng naghahanap siya ng, wait lang, meron tayong pupuntahan na medyo makakatulong din sa atin. Ayan. So, buksan natin tong is this updated? Saka lang. Kung mapansin nyo kasi, meron tayong tinatawag na Fear and Greed Index. So, Fear and Greed Index, ito yung parang status nung mga behavior ng mga tao ngayon. And right now, nasa greed na, no? Nasa greed na tayo, 68% na, no? Ibig sabihin, yung mga tao ngayon talaga, napupomo na sila. And kapag ito ay umabot pa sa extreme greed, may chances na andito na talaga yung pinaka parang sukdulan or climax na ang tao ay napupomo na. And ayaw nating mangyari yun. So, dapat kasi kapag ikaw ay bibili ng spot, dapat na dito ka sa fear. Sabi nga, di ba, mayroong kasabihan, parang wag kang matakot when everyone is fearful. Parang buy when everyone is on the state of fear. Pero ngayon, nasa greed na tayo, medyo hinay-hinay ka na muna. Kasi nga, since nagdi-discover pa si Bitcoin ng price, although nagpa-pump siya, medyo hindi rin maganda na nagpiposition ka ng malaki kasi nga overbot na siya. And if we are going to look yung isa pa rin sa confluences na, kaso nga lang di siya sumasabay. So isa sa pwede mong tignan din is yung breakdown ng USD dominance, no? So this is exact kabaliktaran siya ng Bitcoin. If the Bitcoin is pumping, pwede mong gawing tong confluences. If yung USDT is nagbe-breakdown siya, meaning nagpa-pump naman yung mga cryptocurrency. Kasi syempre if the price is yung US dollars is nagbe-breakdown, syempre ang ilalagay naman ng mga tao yung funds na ililipat nila wherein nag-grow pa rin yung pera nila. Ngayon, pag ang Bitcoin naman is nagda-dump, nagpa-pump naman tong USDT. Okay? So meaning if tayo ay makakita ng another pump, kailangan ma-reach na tong support na to. So, syempre, this is a major support. Pag na-reach na yan, titigil na yung mga nagbabay, no? Pwedeng mag-pump dito. So, nagsisirculate lang sila. Okay, nagsisirculate lang sila. So, pwede yung ETA din to. So, yan yung mga pwede yung as a trader, dapat alam mo yan. Hindi lang basta TA ka lang. So, dapat alam mo rin to. Alam mo na mayroong USDT dominance. Well, yung nagsisimula ako, ganun din naman. Hindi ko alam na mayroon palang CPI report. Mayroon palang mga report sa mundo na kailangan maka-apekto sa mundo sa crypto. Ang alam ko lang, talagang pure TA lang. Well, yung TA naman natin nun, wala rin kakwenta-kwenta rin. Kasi nga, hindi man tayo marunong. So, kuha tayo ng resistance dito. Actually, wala pa talaga siyang resistance, no? Pero check natin yung higher time frame niya. Kung paano natin to nakuha. So, pag nag-fib tayo, swing low, high to low, siya ay technically nandun na, no? Sa 1.618. Yung sukdulan ng sukdulan. Ngayon, if we are going to find another resistance, siguro ang gawin natin, fib tayo dito. Swing low, swing high. Kuha tayo ng 382. Kahit 382 lang or 0.5. Yan. Pwedeng ito yung pwede niyang next na resistance. Or pwede mong isagad ng 104,000. Yan. Ito yung next natin. So, ang tawag dito ay in between fib. Nagpi-fib ka in between ng fib. So, yun, nandun yun sa course natin, sa beginner course. So, tapos, syempre, may resistance na nga tayo dito. Discovery phase.
So, hindi pa tayo nakakita ng, for sure ngayong araw, wala tayong makikitang, based na nakikita ko, for sure, wala tayong makikita mga left hand sa mga higher time frame, sa mga tito and tita. Wala. 4 hours, wala. 1 hour, wala. Tito and tita yan. No? Ang meron lang siguro tayong makikita mga left hand is sa mga baby, sa mga anak nila. Ito mga lower time frame. So, Bitcoin, again, bumababa na naman. So, kuha tayo ng support. Yan. Another support, no? Pwedeng mag-hold siya. Actually, parang nag-hold na nga siya. Hindi na nga siya dumating. No? Pero, we need to see another support dito sa area na to. Or, if mag-breakdown yan, pwede to. Pero, gagamit tayong trendline. Try natin. Mukhang wala pang trendline na maganda. Kasi nga, the price is still going upward, no? Pangit mag trendline kasi kapag medyo stiff yung trendline. Much better gamit ka muna ng mga horizontal. So hanapin, ikuhain natin tong support na to. Previous support. Pwede pa ba tayong maglong, Mentor Mike? Hindi ko masabi na pwedeng maglong, no? Kasi tingnan nyo to, this is a overbought, naglolong. Siguro, kung talagang maglulong tayo, make sure na, ang maititip ko sa inyo, make sure na ang RSI is at least bumababa siya. Para at least mayroon pang room to grow. Kasi pag ang RSI is nasa overbought na, and this is a market obvious indicator, pag sinabing market obvious, kung ang mga trader ay gumagamit ng RSI, they also know na ang RSI na ay overbought and hina-hina yung nakakabay. So, syempre, para ito ay mag-grow, dapat pag bibili ka, dapat yung RSI at least nasa RSI 50 or nandito sa part na to, para kung sakaling mag-pump siya, meron siyang area para mag-grow ang isang RSI. Meaning, pag sinabi kong mag-grow, pag galing siya dito, syempre yung overbought papunta dito sa RSI 70, meron pa tayong room para umakyat siya at mag-pump ng bahagya yung coin. Pero pag nandito na kasi, medyo hindi na maganda kasi this is a market obvious unless maximum kasi nito 100, no, hanggang 100 siya. So pag nag 100 yan, medyo hindi na maganda. And based din sa experience ko, no, ang isa lang ang coin na nakita ko sa talambuhay ko na umabot ng 100. Isa lang, siya ay si Ladies Choice. Si Ladies. Isa lang siya, ayan, si Ladies lang ang nakita ko na nag 100. I think that's for sa 1 hour time frame, yung mga dati niya. Isa lang ang nakita ko nag 100. Pero sa mga ayun, kita niyo ba to? Si Ladies Choice, ayun. Nasa 100 na. Kulang na lang butasin niya tong RSI, Siya lang ang kauna-unahang kong coin na nag RSI 100. Si Ladies. And based sa experience ko rin, ang isang coin ay tumitigil talaga yan pag nasa RSI 88 na, no? Nasa RSI 88 na. Pero itong Bitcoin is currently ay anong RSI na to? Ano ba makikita to? Currently nasa 77 siya, no? 77 RSI. Yung ating hintayin natin bumaba ng konti, no? Bumaba siya para at least magkaroon na naman. Pero maganda pa rin tong ilong, no? Ang gagawin niya lang natin dito, mag-aantay lang tayo ng bounce, no? Doon sa in-support kanina, then aantay ulit tayo ng pag-akit ng konti, bumaba, pag nag-create ng neckline, then pasok ulit dito. Huwag niyong papasukin yan dito, no? Huwag niyong papasukin yan. So, antayin kayo ulit na mag-conso siya. The consolidation means the price, the market is indecisive. Hindi nila alam kung mag-short ba siya or maglulong. Siyempre, titingnan mo yung sentiment ng market. Titingnan mo yung sentiment ng market. Ano ba sentiment ng market ngayon? Bullish. O siyempre, huwag kang mag-short. Dapat puro long ang ginagawa mo sa buhay mo. Di ba? And pag bull run kasi, well, technically, pwede nating sabing bull run na, pero siguro magiging bull run to if Trump is parang tawag doon, na-inaugurate na siya as a president. Kasi once na nangyari yun, mukhang masisibak si Kalbo.
No, masisibak. Once na nasibak yan, talagang pump na talaga ang Bitcoin. Papapump na. So, yun yung mga FA, di ba? So ngayon, sabi ko nga sa inyo, parang wala tayong makikitang matino dito. Pero ito ay pwedeng mag-create ng head and shoulder. Kung sakali kung sakali ito bumaba siya rito, it will create a pattern na. So, pwede siyang bumasag dito, pero yung TP mo, dito lang muna. So, dito. Kung sakaling bumaba pa siya dyan, siguro wag mo nang pangasin na siya ay bumaba dyan. Muna. No, wag muna kasi still nga nasa bullish territory pa rin tayo. And right now, kita nyo naman yung nag-hold na rin yung kanyang support. So, tingnan natin another bias dito. Ganun pa rin. Siguro ako kung ako maglulong dito, I'll wait for this support na abang tayo dito. Kasi dito sa market structure niya medyo pababa na siya. Although hindi pa siya bumabasag ng RSI dito, ng support niya dito. So ito, nag-hold pa tong support na to. So antayin na lang natin mag-breakdown to dito. Alright. So meaning, kung nag-aantay tayo ng breakdown, so aantay tayo ng mga scalp short. When I say breakdown, hindi yan pang matagalan Hindi to pwedeng pang motolite. Hindi siya pwedeng motolite na pang matagalan. Ito ay dapat scalp lang. Hindi ka pwedeng matagalan yan. Kasi, pag ginawa mo matagalan yan, mayayari ka dyan. Bullish pa yung market. Di pa nag-open yung ibang mga markets natin. Alright. So, next coin tayo. Ano ba yung coin natin dyan? Grass. Si Damo. Ba't mix ito? Taksil ka ba? Ba't naka-mix si Commenter Mike? Oh. Okay, si Grass ay ito naman, I think kuha ko resistance dito, support muna, kuha ko resistance, kuhanin ko na lang din muna to, pwede itong resistance na to. Actually nag-hold siya doon, babata, check ko nga daily time, 1 hour time frame. Ngayon, si Grass ay nasa resistance wherein ito ay nag-hold siya. So, ibig sabihin, kung ito ay nag-hold dito and if we are going to check yung kanyang market structure is meron na siyang technically high, higher low na, higher high, higher low, higher high, higher low. So, meaning, itong Grass can, if mag-hold to, pwede siyang umakyat. Hindi nag-hold Hindi siya nag-open below the line. So, meron siyang higher low. Technically, kapag may higher low dyan, alam ka naman mag-short tayo. Higher low yan So, nandun pa siya sa old resistance. So, meaning, gagawin natin dito, hanap tayo ng setup on a lower time frame. So, hanap tayo ng setup. Still, nag-hold pa rin yung support niya. Try natin kung meron tayong makikita ng mga kaibigang... Yes? Excuse me po. Yung boses mo ay putol-putol. Choppy. Putol-putol? Akala ko akin lang. Lahat pala sila choppy. Choppy ka pala. Mic test ka. Okay, mic test. Okay na ba? Saan ako naputol? Kanina pa? O ngayon lang? Kanina pa, mens. Actually, may 3 minutes na. Sa Grass? Daw nung Grass. Sige, hintayin natin. Baka... Pag kami narinig kayo, sabihin nyo. Siyempre, hindi ko naman alam itong sa end ko. Thank you, Kuya Mayor. So, antayin natin. Since ito ay... Nakita natin, di ba, may higher low na siya doon. So, kung may higher low na siya doon, nakita natin mukhang nagbabadya pa to ng pagbaba. Siguro, kuhanin natin tong support na to. Kuhanin natin tong support na to. Just in case na bumaba siya, pwede siyang pumunta muna dyan. Okay? Pumunta dyan. Pero, since ito, kung titingnan natin, actually, meron siya ditong, feeling ko,
Hindi ko matawag kung head and shoulder ba to. Pero ito yung ito na yung shoulder niya eh. So, ang kailangan kasi to, meron na siyang reversal pattern. Ang kailangan naman nito, mag-continue siya. So, ang gagawin natin dyan, since ito ay nasa support, para magsusupport na siya dito, abangan natin to, if this price mag-breakdown dito, ang pwede mong maging take profit, ito. Pero based dito sa pinapakita niyang structure, mukhang paakyat siya kasi nga may higher high, may sequence tayo ng uptrend. So, if ako ang magti-trade nito, if ilolong ko to, I'll wait dito sa neckline. Ito pwede ito maging neckline eh. So, wait ko tong neckline na to. Dito ako mag-aabang ng long sa taas. Yan. Yan. Kasi once na na-hold niya yan, automatic. Wala siyang ibang pupuntahang direction kundi ito. So, pwede itong mag-hold dito. Tingnan natin lower time frame. Ano nangyayari. So, ito. Okay. So, pwedeng antayin natin yan dito. Antayin natin siya dito sa area na to. Kung sakaling magtuloy siya. No? Magtuloy. Kung sakali ha. Kung sakali. And makakakita tayo ng another bounce dito. Antayin natin mag-bounce siya dito. Okay? Malaga yan. Tingnan natin to. Okay. So, ngayon, wala pa ako nakikita. Ngayon, kung sakaling mag-pump naman to, wala pa siyang sign na siya ay magpa-pump. Pero yun nga, sa tulad ng sinabi ko kanina, kung ako maglolong, I'll wait for this resistance na mag-break. If dyan mag-break yung coin, o bumutas na siya dyan, pwede ka ng maghahas na ikaw ay maglong na. Antay kayo ng confirmation dyan. Pero dito sa kanyang itsura, mukhang hindi pa pupunta. Mukhang nakabadya. Kasi si Bitcoin, di ba, nagbabadya siya na baka mag-breakdown siya dito. Once na nag-breakdown to, syempre, may posibilidad na sumabay rin to. So, I'll wait for the bounce in this support. Pag sinabi kong we wait for the bounce, hindi yung ganito yung mindset ha. Kasi marami, ako, katulad nito, pag sinabing dati, pag ako nanonood ng mga, kapag dati, choppy pa ba? Kapag dati nanonood ako ng mga charting, pag sinabing wait for the bounce, ano kaya ang ginagawa mo pag nagsinabing wait for the bounce? Sabi ko, wait for the bounce, 3.0912. Yan ito wait for the bounce. Dito ay mag-wait ng bounce 3.0912. Yan. Ano kayang ginagawa mo pagka sinabing wait for the bounce? Siyempre, ginagawa mo, pumupunta ka na kagad ng trading exchange. Di ba? Tapos, ino-order mo na yan. Ino-all-in mo na. Kasi, sabi ni mentor. Mentor yun eh. Si coach yun eh. Siyempre, tiwala ko doon. Ayan. 3.0912. Pag trigger mo dyan, in-all-in mo ang buhay mo, ang pera mo, biglang bumaba. Ayun. Tunaw ka. When we say wait for the bounce, it doesn't mean na ikaw ay magti-trigger. Hindi naman namin sinabing trigger to the support. Or order na sa support. We don't say that. We say na wait for the bounce. Meaning, you wait for the bounce, mag-bounce ka, when mag-create siya ng another neckline, then, go! Pasukan mo. Hindi yung once na nagsabi kami ng level na 3.0912 and you will trigger order na. Hindi pwede ganun. No? Hindi pwede ganun. So, you wait for the bounce, you wait to react, you wait for the neckline, and you wait for the confirmation. Ayun, ganda nun ha. Parang ano siya, parang motto. O, sulat natin. You wait for the bounce. Grabe, no? You wait for the bounce. You wait to react. You wait for the reaction. You wait for the pattern. O, lagyan natin. You wait for the horizontal or trend line,
Yun natin. You wait for the horizontal or trend line. Yung main. And you wait for you wait for confirmation with exclamation point. Alright. Oh, grabe, no? Almo chart ba to o mentoring na? Parang mentoring na, no? Siyempre, almo chart lang to. Ito yung mga basic na kailangan yung malaman as a trader, na beginner. Yan. Wait for the bounce. So, sabay-sabay tayo, ha? Repeat after me. Ngayon, manonood ka dyan. Repeat after me. You wait for the bounce. You wait. I wait na lang. Siguro gagawin natin. Para at least, ito ay, saan yun? Kailangan ikaw na to. I wait for the bounce, I wait for the reaction, I wait for the pattern, I wait for the horizontal or trend line. I wait for the confirmation. I wait. Okay, repeat after me, yung mga nanonood dyan. I wait for the bounce. So, parang student, no? Parang classroom. I wait for the bounce, I wait for the reaction, I wait for the pattern, I wait for the horizontal or trend line, and I wait for the confirmation. Right? Diba? Galing. Hindi porket nagbigay kami ng area yan, you trigger order na. Naku, magagalit sa inyo si coach niyan pag nag-trigger order kayo niyan. Ayan, meron na tayong repeat after me para na akong teacher. No? Ito yung mga kailangan yung malaman na basic lang naman to, pero kailangan yung malaman to. Hindi na to dapat tinuturo sa mentoring. Itong mga to. Kailangan nyo na itong malaman agad. So, yun. Wait tayo dyan. 3.912. Kung di naman siya umabot dyan, kung sakali, edi ito antayin mo. That's how simple yung gagawin mo. Hindi naman pwedeng antayin mo to. Sabi ni Mentor Mike, antayin daw to eh. Matutunaw ang mata mo naman dyan kung sakali din siya umabot dyan. So, you need to kulong-kulong the market. You wait for this area, you wait for this area. But ito yung pinakamaganda na wait mo. Kasi nga, since may higher low na siya, you wait for this to mabasag. Right. So, next coin tayo ay si Doggy. You wait. Dogs. O yan, ganun din. So, daily time frame. Maganda rin to eh. Diba? Abangan nyo rin tong si Doggy. Si kuya mo Doggy. Kasi dito ay meron tayong resistance. Nag-react doon. Wait for the resistance. Wait for the reaction. We wait. Ito, siguro, lagay natin. Yung rule natin as Almo Charter. Ayan nga natin, parang labo na. I wait for the, baliktad, exact opposite. Gawin natin tong correction. Kasi resistance. We wait for the correction. We wait for the reaction. Nag-react. We wait for the pattern. Creating the pattern. We wait for the horizontal. Wait for the confirmation. That's it. Simple. Simple lang. Ganun ka-simple. So, we wait for the correction. Yes, nag-correct. We wait for the reaction. Yes, nag-react. We wait for the pattern. Nagbubuo. We wait for the wala pa siyang pattern, then wala tayong wait na trend line confirmation. That's it. 5 tuning, 5 Hokage ang kailangan mong tandaan. So, ngayon, nag-pump, nag-react, kuha tayo ng support. Pak, salpak mo dyan. Isalpak mo ulit dito yung isang resistance mo. Ito yung kailangan yung basagin, no? Itong resistance na to. So, kailangan yung kung tayo ay maglulong dito sa area na yan. So, dito, syempre, ang gagawin mo rito, chill ka muna. Gawa-gawa mo na ng mga drawing ka muna ng mga kung ano-ano mga patterns dito. So, wait tayo. Nagkaroon ng support. Wait ako dito. I'll wait siguro. Wala pa naman siyang left hand dito. Pwede itong wait tayo ng mga support. Pwede niya itong balikan. 6791. Kung sumabay ito. If bumalik siya dito, then that's it. Pwede siyang umakyat.
Again, wait lang tayo ulit ng ng reaction, di ba? Bounce, reaction, pattern, horizontal. That's it. Ganun lang simple. Binibigyan ko na kayo ng rules para makapag-trade kayo ng mabilis. No? Next is say. Sabi ng mga mentee ko, baka yung mga mentee nagagalit na. Mentor Mike, bakit nag-enroll pa kami ng mentoring? Eh, sinasabi mo lang din naman sa Almo chart. Diba? Hindi nyo man nararamdaman yun? Hindi ba? Hindi ba? Sana hindi, no? Okay, so same din, ganun din. Si Kuya SEI, we wait for the confirm. Meron tayong resistance dito. Meron tayong wala tayong trend line, hindi maganda eh. Huwag muna natin gamitin. Yung iba dito swerte eh. Wala nakakuha sila ng mentoring. Wait tayo reaction, ganun ulit, no? Ganun lang ka-simple. So, we wait. Meron siyang resistance dito. Actually, meron siyang resistance dito. Wait tayo ng... Bullish pa rin naman. 4 hours, tignan natin. Still bullish. Nasa overbought nga lang. Wait tayo ng correction, ng pag-bounce ulit. So, we wait sa... siguro kuhain muna natin to. Kuhain muna natin to. Ito yung nearest support eh. Kuhain natin to. Nearest support. Pwedeng mag-short. Siyempre, pwedeng sumabay kay Bitcoin. Kuhain natin tong support. If this support mag-breakdown, kuhanin mo tong support na to as your minor support. Then, if nakuha mo yan, wait for the 5, pwede nating tawag dito. Hirap eh, paulit-ulit ako eh. Pwede nating tawag doon. Wait for the 5 wait. 5 wait. Tayo mo yun. So, dito, wait mo yung support na to. Kung sakaling ito ay mag-hold, pwede siyang tumabo pataas. Pwede tumabo. Ayan. Kaya natin yung higher time frame bias. Pwede tumabo. Swing high, swing low. Medyo malayo pa. Pwede tumabo to. Paakyat. Pwede tumabo. Still bullish pa rin naman lahat. Tayo lang natin magpahinga ng konti ito. Akit pa siya. So, bullish eh. Bullish pa. Wala pa talaga eh. Wala tayong magagawa. Yun ang market eh. So, pero dito kasi nagkikreate na siya ng higher low. Nag-higher low na siya dito. If this coin, hindi siya nagtuloy dyan, then we need to expect another breakdown dito. Then, kuhanin mo itong support. Don't short the market, no, ng matagalan. Scalp the market. Ito yung market na pang scalper. No, wait for the correction, bounce, trigger. Wait tayo ng confirmation ng breakdown. Wait for the bounce. If this support holds, then makakita ka ulit ng another pump dyan. And may tendency na butasin nyo na to. Alright, next is pag nag-monthly 700 PNL go to entering bodies. Alright, goods. Next natin si WLD. WLD. Wow. Nangyari sa'yo, pare. Nagwala ka na naman. So, daily time frame, resistance, kailan tong resistance sa to? October. Mukhang hinit niya na. Itong kaya natin yung pinakamalaya. Try natin dito. So, kung ito yung kinuha natin, para siya nag-create ng cup and handle dyan. Medyo di lang maganda, pero cup and handle. So, nagkaroon dito ng handle, nag-breakout. So, pwede natin kuhanin as take profit area itong $3, 2479. Pwede natin kuhanin yan. Pero, paano natin papasukin ito? Mentor Mike, nagpapump. Siyempre, hindi tayo papasok dyan. Machuchok ka dyan. So, mangyari dito, saan ba siya nag-break? Teka lang, saan ba siya bumutas ng... Hanapin natin yung neckline niya. So yung neckline niya nandito, November 10. Grabe, no?
November 10, neckline niya. Nagpa-pump siya na nagpa-pump. Nangyari sa'yo, kaibigan. So, hanapin natin ng possible na tipit na ano to, na entry. So, may resistance doon. It can react. Resistance yan. Resistance pa rin yan. Babayin natin ng lower time frame. Nagpa-pump. So, wala tayong makikita ditong set up. No? Wala. So, hayaan nyo lang. So, pag ganito, huwag nyo na sabayan. Kasi hindi mo naman na siya nasimulan. The market will retrace. No? Hayaan nyo lang siyang mag-pump ba siya, wala siya. Pero ang gagandahan lang kasi dito, if the price is pumping, kapag yun ay bumaba, bullish pa rin yan. So, ito yung antay mo yung pagbaba niya. Ito, huwag kayong magpapa-FOMO dyan. Ang nagpapa-FOMO dyan yung mga walang alam. Pero ngayon, since nandito na kayo, dapat hindi kayo napapa-FOMO dyan. So, yan. Dito muna kayo. Antayin nyo yung bumaba. Ano, chill-chill ka lang dyan. Huwag ka muna mag-ano dyan. So, wala tayong makikitang entry. Wala. Sabihin natin naglulong siya, pero wala tayong position para maglong dyan. Pwede bang i-short? Hindi din. Okay? Pwede kang magkaroon ng reaction dito. Kung si RC nagtitrade dito, baka kumuha na to ng reaction dito. Alright. So, yun muna. Yun muna. Dito sa WLD. Wala eh. Wala tayong makuha dyan. Next natin, I think this is our last coin. Si SHIB. Uy. Yung paborito ng bayan. Si Shiba. Ganun pa rin. Walang pinagbago. May resistance tayo dito nakabang. If we are going to use a fib, siguro ito na siguro muna yung kahuli-hulihan niya kasi nasa 618 na siya eh. Magsi 618 na siya. Ayun, marami. Hindi pa pala. Pwede yung 0.5 pa. No? Pagka si Shiba kasi logarithmic. Try natin magsukat. Logarithmic kasi siya. So, meaning, itong level na to ay nasa 618 na. So, we need to expect na ito ay pwedeng to match dito. Pwedeng tipi-tipi mo na rito and wait for the retracement. Then, pump. Ganun lang. Ganun lang ang buhay. So, pero, malapit na ba siya dyan? Malapit na siya dun. Okay. So, since malapit na dun si SHIB, pwedeng yung mga positions natin, benta-benta muna. Benta-benta ka muna dyan. Then, wait for the buyback. Pero kung nakabili naman ako, nakabili ako dito sa malalim. So, hindi ko problema magtipi-tipi dyan. Okay. Okay. So, dito muna tayo. Wait tayo ng... Check natin yung 4 hours kung nagpapakita na ba ng senyales. Wala pa eh. So, 1 hour for sure meron na. Meron na siyang left hand. So, ang gusto nating mangyari, the coin will tap this resistance. Sana matap niya man lang. Para at least kung matap man yan tong resistance na to, meron talagang basihan yung pagbaba niya. Pero since hindi niya pa natatap or nahahawa na dadampian yan, pwedeng i-push pa ng market yan papunta dito. Sa area ng 29456. Pwede pang i-push yan ng market dyan. So, pero since may left hand na, kailangan hanap tayo ng support. O, pwedeng support muna to. Hanap tayo ng break. Maangat siya. O, sana ito ay kung mag-hold to, magbabounce siya. No? So, kailangan makita natin to as a resistance din. Pwedeng itap niya to. Pwede niyang puntahan to. No? Pwede niyang puntahan. So, kung pupuntahan ko yan, Mentor Mike, ano nga hanapin nating setup? Ayan. So, syempre, setup tayo. Wait for the support na ito. Wait tayo sa support na to. If this support nag-hold, bumaba yan. Then, wait for the another resistance. Then, abang, long. Then, ang target mo will be ito. Wait for the confirmation palagi. Yan. Wait yan. Ito na yung pwede niyang puntahan muna.
naman kung ito naman ay mag-breakdown, pero I think hindi naman to magbe-breakdown agad-agad. Baka mag-hold na nga ito. Hindi ko nakikita magbe-breakdown pa siya. Sa nakikita ko sa kanya, pero I'm not perfect, no? Pwede nga bumaba na rin to. Hindi ko nakikita. So, hindi ko siya nakikita pupunta siya dito. Ngayon, based sa nakikita ko hindi man ako manghuhula, pero yun nakikita ko ngayon. Kasi nga, nagpa-pump siya. Pero just in case na ito ay bumalik dito, ito yung pinakamagandang entry for bounce. Kasi nga, ito yung support sa 1 hour time frame. Okay, so antay ako ng support. Pwedeng dito sa range na to, mag-support siya dyan. Kasi di buhay pa naman siya. Di pa siya nagsasign, nagpakita na buhay pa naman, all time frame is still nasa bullish pa. Kahit nagkaroon ng mga bearish crosses dyan, still nasa bullish pa rin yan. So, we wait for the bounce dito. Kung mag-bounce siya, edi goods. Wait for this resistance. If not, bumaba. Wait for this resistance. Wait for the 5 weight. 5 weight. Oh, grabe, no? Meron na tayong pangalang 5 weight. Yan. So, yun muna. So, ang dami nating aantayin. Pero, himayin natin. Sino ba ang pinakamaganda sa mga to? Sa mga ito, ang pinakamaganda is si Dogs. Si Dogs. Kasi hindi pa siya nagpa-pump. And nagbabadya pa lang siyang mag-pump. And nagkikreate pa lang siya ng pattern dito. So, pinakamaganda, focus, i-priority nyo si Dogs. Well, meme coin kasi to. Pero, i-priority nyo siya. Kasi wala pa siyang ginagawang pagpa-pump sa mga nakaraang pump ni Bitcoin. Nananatili siyang nandyan. Unlike yung iba, nag-pump na. Although, kaya naman nagpa-pump yung mga major coins na yan. For sure, may mga use cases itong mga to. Siyempre, sino ba naman taong bibili ng walang kwentang coin? So, bantayan nyo yung si Dogs. Siya yung pinaka pantayin nyo. Si Grass. Si Damo. Parang hindi siya maganda for me. Wag mo na yan. Pass muna tayo dyan. Si Say. Ganon din. Di ganon kaganda. Si WLD. Wala pa. Kasi nga wala nga. Nagpa-pump siya. Si Shiba. Maganda rin to. So, ito. Shiba and Dogs. Silang dalawa muna. Yan muna fokusan natin. Silang dalawa. Wait for the bounce. Wait for the reaction. Alright. Malinaw, malinaw. So, tatawag natin doon. 5W of trading. 5W of mentor mic. Yan. O, sige, ulitin natin Yan nga, type nyo nga dyan. Sino makaka-type? Sino nakapag-memorize na? Type nyo nga dyan kung na-memorize nyo. Type nyo nga dyan. Kung na-memorize nyo yung sinabi natin. Uy, batiin ko lang pala itong ating mga server booster. Si Ate Zes and Miss RC. Maraming salamat sa pag-boost ng coin. Pag-boost ng server natin. 100 pesos lang, di ba? Para marami tayong makiter. 330. Wait for the pattern. Wow, galupit mo. Ang tamad mo. Napakatamad mong lintik kang ini-screenshot mo lang. Ang lupit mo. Ang lupit mo. Yung panahon namin na kami elementary, hindi uso ang screenshot. Sulat talaga. Pero ngayon, iba na, no? Talagang screenshotan na. Sino naka-experience nun na yung teacher mo, pinagsulat ka dun sa yellow paper, 10 yellow paper na hindi na po ako mag-iingay. Yan, yellow paper. Kapag yan ay na-experience mo, ibig sabihin dapat ikaw ay mayroon ka ng 3 anak. 3 na ba anak mo? Kung hindi pa tumatanda ka na. Mayroon ka ng rayuma. 3 na ba anak mo? Pag hindi pa, nako, kailangan mo nang magpadami.
No? Padami ka ng anak. Anak ha, hindi pamilya. Kasi si Mayor ata, pamilya ang balak paramihin. Dito si Mayor. Wala si Mayor dito. Wala naman si Mayor. Wala. Okay. Pagod ka. Okay. Alright. Sige. So, yun. So, dogs. Maganda si dogs. Kasi si dogs pinakamaganda dyan for me. Wala siyang ibang pinakamaganda. Siya lang. Ako ay nagwe-weight ng bangs. Kung ito ay ma-weight niya, hindi maganda. Kung hindi, hindi. Ganun lang yun. Yan. Alright. Sige. So, yun yung ating Almo chart. So, yun yung ating Almo chart. No? Bantayan nyo lang yan. Dog, Shiba. Yan yung magiging watchlist natin for this today. So, syempre, i-upload natin to bukas na. So, sa mga tao na hindi nakapanood, join our Discord channel, no? Yung Discord natin nasa comment section. Sana makasali kayo dito. And also, naghahanap din kami ng mga trading buddies. So, trading buddies is tuturuan namin kayo. If you want to join our trading buddies, join our Discord. May mga admin kami doon. Approach nyo lang sila para maka-join kayo sa trading buddies namin. See you ulit tomorrow sa ating Almo Charting. See you, bye!